Ano ang pinakamabilis at sulit na daan from Hanoi to Sapa pag group travel kayo or joiner? So this is the first day of our family trip sa Vietnam at dumaretso na kaming Sapa sa unang araw pa lang. And in this video, we will show you ang daan namin doon, ano sinakyan namin, and first impressions namin sa Sapa. So ito ang first travel namin for 2026 and first time din namin mag-travel bilang complete family sa side ni Joanne. So malaking first ito for us. Going to Vietnam, baby! Alright guys, so kakaland lang namin dito sa Hanoi. It is 8:30 in the morning, so 1 hour behind daw tayo from the Philippines, no? Ayan, si Chikiting, there's my dad, ayan si Sel, my sister-in-law, and nandun yung si mommy, and yung the sibs. Ito yung immigration nila. Medyo wala masyadong pila kasi maaga. Alright guys, so kakababa lang namin ng immigration and mga ilang lakad lang nandun na kayo sa immigration, unlike most airports na medyo malayo-layo pa yung lalakarin nyo, di ba? So once you get off the plane, diretso kayo sa immigration, pagka-clear mo, may escalator agad, bababa kayo, andito na yung mga conveyor belts, andito na yung mga luggage. So we're gonna get our luggage right now. So nakakuha na kami ng luggage and then merong 2 exit kung meron kayong i-declare or nothing to declare. Doon kami sa nothing to declare kasi wala naman kami i-declare. Paglabas nyo lang dito, ang dami ng money exchange, meron din mga bilihan ng SIM card. So ngayon, yung father ko kasi bumili siya ng SIM, physical SIM. So i-redeem lang nila. And after that, magpapa-money exchange na kami. Mamaya, may nakaabang sa amin na car or service, no? Which will take us from here to Sapa. I think it's a 5-hour drive. So pakita namin yung itsura ng arrival. Para siyang NAIA Terminal 3 if you look at it. Ganyan lang siya. It's pretty small pero it gets the job done. I mean, no complaints naman. Malamig dito. And I can imagine kung gaano pang kalamig pagkalabas kasi 10 degrees daw. So dito nire-redeem ni Papa yung voucher niya. Ayan. Tapos meron din ditong kapehan, coffee. May mga batamang stalls dito. Ayan, may kumakaway sa atin. So, si kapatid. And here's my brother. Hello! Okay. So, nandito na ang aming sundo, papuntang Sapa at ang lamig sa labas ng airport. Pagkalabas namin, guys, hindi naman bumuga, pero Baguio feels. Baguio feels. Maybe even more. Baguio in January, parang gano'n. So what more sa Sapa? Ito yung limousine na hinar namin, guys. So yung mom ko, kinuha to for 5.5 million Viet Dong or around 12.5k pesos. 11-seater siya, so kasyang-kasya kaming 8 people plus in our case, 1 child. And may sapat pang space sa likod para sa mga maleta namin. Alright guys, so we're on our way to Sapa, Vietnam. Tip lang guys, mag-download kayo ng translator, whether it's Google Translate, well free naman yun. Or alam ko may mga apps for translation kasi people here hindi sila ganong ka well-versed in English. So baka magka-miscom kayo. So yun, this will be a 5-hour ride and in the meantime, pakita ko muna kung ano itsura ng Hanoi, Vietnam from here. Siyempre, nakakapagod din kung dire-diretso yung 5 hours, so we had a stopover for bathroom breaks and lunch. Okay, so nag-stopover muna kami. So common stop siya ng mga buses going to Sapa. And ayun, kumakain muna kami. Ang kinuha ko is yung noodles, stir-fry noodles. Yan. Pero ang panalo raw, sabi ni Sel, itong pho. Oo nga. Ang panalo nga. Supa lang yun. So may Vietnamese milk tea rin daw. Ano lasa ng Vietnamese milk tea? Alright, so tatry ko na ngayon tong stir-fry noodle with chicken.
Masarap na. Masarap noodles. Masarap egg noodle eh. Yun din dito. Ang laki ng serving. Yung noodle nila, ang dami. Yung sabaw, ang dami. Ito nga, parang pang 2 tao eh. Yun, kain muna kami dahil mahaba pang biyahe. 3 more hours daw. Finally, nakarating na rin kami sa Sapa, Vietnam. So once na nakita na namin yung mga bundok, we know na nandito na kami. If you look around, parang Vietnamese version na rin ng Baguio ang Sapa. Lots of mountains, malamig, maraming stores and restaurants, although medyo masikip nga yung mga kalsada. Welcome to Sapa Soleil Hotel. So nandito na kami sa Sapa after 5 hours of travel from Hanoi Airport to Sapa. So right now, ayan, may fog! Ayan! Ang lamig! So mamaya, we can expect na mas malamig to sa gabi. Wait lang, naamoy sa ko, tingnan mo. So recommended namin guys, bring jackets, puff jackets if kaya. Heat-tech. Talaga mag-layer kayo, magbalot kayo guys kasi sobrang lamig talaga. Right now, yung mother ko, chine-check-in kami. So I think we're gonna rest muna kasi mahaba-haba yung biyahe pero later we're gonna see kung ano pwedeng gawin dito sa Sapa. But for now, we'll give you first room tour. Hi guys! So, we'll give you room tour dito sa nabook namin sa Sapa Soleil Hotel. So, ang binook namin is Mountain View pero dahil foggy, wala pa tayong makikita. So, itutour muna namin kayo. Let's go! So, to the left, ang napakaganda at liwanag na ZR. May blinds. Oh. Gusto ko yung CR nila kasi maluwag and meron na kayo dito pang shampoo, body wash, and conditioner. Complete sets of towels. At ang favorite, bidet! So, sa cabinet nila is spacious din. Meron kang bathrobe, meron ka din, and blow dryer. Pwede rin kayo magpa-laundry kung gusto nyo. Meron kayong open space pag gusto nyo maghang ng inyong clothes and their slippers. So, yung minibar nila, konti lang, and then andyan yung mga prices. Pwede ka dito mag-work kasi si Joel nag-work yan a few hours pag nagta-travel. Yung saksakan nila parang Pilipinas lang. So, sa bed, medyo lang siya, firm. Hindi siya yung parang bouncy bed. So, medyo foggy pa nga ngayon, so wala pa tayong makitang mountain view. Pero maganda dito mag-emote. Yan. Tapos magkakape ka. So, that's our room tour, guys. Pahinga lang kami saglit and we will explore Sapa, Vietnam. So right now guys, papunta kami sa Sun Plaza which is a 350-meter walk daw according kay Google Maps from our hotel. So again, pag mga ganito, remember to use Google Maps. Google Maps is your friend every time magta-travel kayo sa ibang bansa. Alright? Saka napansin namin yung mga shops and restaurants dito, mahilig talaga sila sa color yellow. Ang kulay nito lalo na mamayang gabi. Oo, yun nga lang, mas malamig mamayang gabi. Ngayon pa lang, hindi ko alam kung ilang degrees pero sobrang ginaw na kami. Napabili kami ng gloves. And after that, we took a couple of hours to explore around, including a stop at one of Sapa's most iconic and Instagrammable spots. Alright, so andito tayo sa Sun Plaza, isa sa mga highlights dito sa Sapa, tourist destination. Sobrang tourist destination niya guys, very iconic itong Sun Plaza. So after neto, we're gonna head on the next spot dito sa short Sapa tour namin. So tingnan natin kung saan tayo papadpad. Let's go! So hi guys, nasa 10 degrees ngayon weather dito sa Sapa, Vietnam. So nagpunta na kami sa Sun Plaza and then umikot lang kami saglit. Punta na kami sa coffee shop. First coffee namin dito sa Sapa, Vietnam. Tara! So dito yung coffee namin.
Isa talaga sa pinaka-excited kami pagdating ng Vietnam is yung kape dito. Kasi very well known ang Vietnam for their coffee culture. Kaya pasyalan ito ng coffee enthusiasts all over the world. So we found this coffee spot mga 10 to 15 minutes away from Sun Plaza for some snacks and our first taste of Vietnamese coffee. So, first try namin ng egg coffee nila. Ito isa sa mga pinakasikat na coffee recipe dito sa Vietnam. We don't know why kasi hindi naman namin na-try until now. So, na-try natin ngayon. Matamis siya in a good way. Kasi lasa ko yung kape. Oo nga, matamis. Matamis siya in a good Akala ko way. lasang egg. I like it. Okay naman sa akin. For sweet tooth. For sakto lang siya. Hindi kami tapos na kami sa aming snacks and coffee. Ngayon, maglalakad tayo at makikita nyo na ang Sapa Vietnam sa gabi. Sapa at night hits different, guys. Kita nyo naman, iba talaga yung mga ilaw at karakter ng Sapa pag ganitong oras. Pero mas lumalamig din kasi nga gabi na. So FYI guys, yung lamig dito umaabot ng negative sa gabi. Especially mga ganitong panahon in January. So make sure again na may jackets and warmers kayo. Yan! Woo! So guys, after a few minutes ng paggagala dito sa Sapa at night, nakakita kami ng tiangge sa gilid lang din. Yeah. So parang mga nasa 500 to 1,500 pesos yung kanilang jackets, no? Yeah, and nakabili rin ako ng scarf para balot yung yung leeg kasi nilalamig din yung leeg ko. So full armor na ako ngayon, first day pa lang, no? So currently it's 7 p.m. Magbababa lang kami ng gamit kasi malapit yung kakainan namin ng dinner which is called Paradise Restaurant. So magta-try tayo ng buncha, spring rolls, pho, at iba't iba pang bestseller sa Paradise Restaurant. So ito yung tsura ng Escanita dito sa aming hotel. Maraming malapit ng mga restaurants, massage. Buncha, ayun yung spring roll, at yung rice. Yung rice lang sa kanya. So, itatry na natin yung dinner itong sikat na spring roll. What's the verdict? Nako, mukhang mukhang success. Sarap. Sarap. Talaga. Alright, so ayun, may verdict na tong spring roll. Ngayon, tingnan natin kung kamusta yung pho. Pho. Sarap lang. Masarap. Alam mo, iba sila magtimpla ng pho. Iba talaga. Clear soup at lasa. Kasi ang lambot ng ng karne. Parang mami. Nakakasaw. Punta kayo dito guys. Sulit. Okay guys, Paradise Restaurant. Nakita lang namin sa TikTok, sa YouTube. The hype is real. Yun ang masasabi ko. Spring rolls, legit. So guys, it's currently 9 p.m. Kakatapos lang namin kumain sa Paradise Restaurant. So kung i-convert yung 870,000 dong, para siyang almost 2,000, 1,980 pesos. So sa dami nung pagkain namin, sobrang sulit. Sulit nun, sobrang mura nun. We didn't Oo. expect that.
Tapos 7 kaming kumain, so sulit yon. Alright guys, so currently it's around 9 p.m. at sobrang lamig na habang lumalalim ng gabi. Grabe yung Lumalim. fog! Grabe yung fog, yung mga hinga namin may kasama ng usok, parang kami nag-yosi. It's been a long day kasi since mga madaling araw pa kami today gising. Yes. We had an early flight, tapos whole day kami. Sana nagustuhan nyo. And if you did, don't forget to like this video and And subscribe. So with that, I'm Joal, And Sam, and we'll see you on the next vlog. bye guys!